pasyal na bisita at sa buong bansa. Kaya po, bilang panghuli, nagpapin ko ang kapwa ng bansa, magpupig mula sa mga nakaraang panahon, pangayang ng laban, ang pangayang nandun sila, hindi taas, hindi kabagat, kundi iba't ibang forma ng paglaban. Kaya ano po ba mga magtapos? Para kung may nakikinig na Pilipino ng intelligence, alam mo, ang mga kababayan kung narito ngayon, ang hawak-akak, ispinner, siyempre sa ginagawa ninyo, ibinulusot ninyo, dapat sa saka, ang mamayan, hindi lahat, hindi pinner, ang hawakan, kundi ang hawakan ay arma. Kaya ngayon, hindi balay ang hawak natin, ang hawak ko. Kaya ko, kapag kailangan ng taong bayan, bilang panghuli, binabati ko ang mga kapatid, estudyante, mga October 17, marami kayo. Ang mga kabataan, hindi na nandito ng pinatatakan, dapat ngayon, tigil kayo, kapag kailangan kayo. Mga kasama, muli po, bayan magmula ang organisang partido, magtungyagi, tumulong at magtagumpay, palayanin si Amang Rechani, palayanin ang lahat ng bilanggong politikan, Marcos Jr., tama na, peste sa magsasaka, salot sa mata, itakwil, palayasin. Maraming salamat po. Muli, mabuhay ang sambayan ng Pilipino lumalaban. Salamat. Tunay na reforma sa lupa! Ipaglaban! Tunay na reforma sa lupa! Mga kasama, yung mga flags po natin, mga banners, pwede kami din ng muna rin para magpatuloy na rin po ang ating programa. Mga kasama, sa ilalim ng rehimen ni Marcos Jr., ginagawang gatasan ang pondo ng bayan, ipinagmamalaki ang farm-to-market roads na sa totoo ay farm-to-pocket roads para sa mga burokrat na kapitalista at kontratista. Overpriced at underbuilt at puno ng anomalya habang nalulunod sa utang at kahirapan ng mga magsasaka, bilyon-bilyon ang nilulustay ng mga pereng infrastruktura. Ako po, si Jeffrey Lanol mula sa sining na naglilingkod sa bayan. Habang nanunood ang problema sa lupa ng mga magbubukid, pilit na bumubustyon ang mga magsasaka, si Marcos Jr. Totoo na to? Malinaw na hindi. Isang linggo tayo nagkampuhan, pero wala akong narinig na magsasakang nakilabang sa mga
Magandang araw po sa lahat ng ating mga kasamahan, mga magsasaka, mga estudyante, at sa lahat ng mga sektor. Lumuwas po ang ating mga magsasaka galing Negros ang punta ng Department of Agrarian Reform para i-ministro ang patanggal ng problema ng ating mga magsasaka sa pigil na reforma sa lupa. Para rin i-ministro sa lahanan na kami na manawagan sa gobyerno ni Marcos na bigyan ng pansin higit ang ating panawagan para sa tunay na reforma sa lupa. Pero patuloy ng pigil-pigilan ang inilistik ng gobyerno ni Marcos. Dahil ngayong araw, gusto ko rin ma-share sa ating lahat yung panagkayan doon sa Negros. Yung malala ang Negros Conversion pagpalindamin sa agrikultura sa lupa. Yung malala din ang pag-landamig kung mga landamig landamig pareho sa kanto ni Presidong ang pinaniman ng Paraguay na po mahigit 1,000 hektarya. Maraming naman, gusto ko natin iwakasan at naghahiyang sahi ang mga malalaki na sendero, malalaking pagigong may lupa ng tugalan ito sa mga paglala ng mga militarisasyon sa ating lugar noon po sa Negros. Kaya ngayon, ang panawagan namin, isakyon ang pagpapatuloy ng Negros Conversion, utaton ang pag-uwi na nag-islukal sa ating mga magsasaka. Nanawagan din kami sa hustisya at tanan ng mga extrajudicial doon sa Negros at gayon patuloy ang pagpamatay sa mga bugdogong militar sa ating mga magsasaka. Maraming pong salamat at sa uli, magandang araw po. Tunay na reforma sa lupa! Ipaglaban! Ipaglaban! Tunay na reforma sa lupa! Maraming salamat po muli kay Jenny Rapids at John Carlos Alcaraz para sa alyansa ng magbubukid sa Gitnang Luzon at kay Danilo Tabura mula sa KMP Negros. Huling magsasaka! Pangunahing pwersa! Pangunahing pwersa! Uring magsasaka! Tunay na reforma sa lupa! Ipaglaban! Ipaglaban! Tunay na reforma sa lupa! Mahal na produksyon! Hindi importasyon! Hindi importasyon! Lokal na produksyon!
tambisan ng sili. Tambisan sa sili. May ano sila po kami may nakawala o nakaiwan po ng wallet nila, maaari pong lumapit sa stage. Nasa stage po ang inyong wallet dahil wala pong magnanakaw dito sa atin. Ang mga magnanakaw ay nandito sa loob ng Malacanang. Yung wallet po ay mahaba na kulay itim. Lapit na lang po sa stage. Hindi kami natulad ng Marcos Jr. Ngayon naman, upang ipagpatuloy ang ating programa, ang mga kababalisang magbubukid ang pangunahing nakakaranas ng krisis sa ekonomiya mula sa mga hapak at kumuha sa kanayunan hanggang sa kalunsuran. Ang ating mga nanay ang pumipilipit sa kakarampot na budget ng ating mga pamilya. Narito si Cathy Estabillo ng Amihan Federation of Peasant Women at Pantay Bigas at susundan siya ni Arieta Alicasilaw ng Union ng mga manggagawa sa agrikultura. Ang pinapaon ang malawak na bilang ng kababaihan sa kanayunan sa ating pagkakupay na pagkilos sa araw na ito. Ang mga kababaihan sa kanayunan ay lumalahok sa iba't ibang forma ng pakikibaka upang makasan ang pag-aapi at korupsyon. Sa araw na ito ay ating irerehistro ang matinding pagkamuhi natin sa nangyayari korupsyon kung saan ang pondo ng bayan na dapat sa servisyo nito sa mamamayang Pilipino ay napupunta lang sa bulsa ng ilan sa pamumuna ni Bongbong Marcos. Mga kasama, kailangan natin patuloy na ipapanawagan na dapat magkaroon ng tunay na reforma sa lupa dahil ang nararanasang kahirapan ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga kababaihan sa kanayunan, ay ang matinding kawalan ng lupa, patuloy na pagyakap ng gobyerno sa mga military na polisiya, ang presidente pandarambong sa pondo ng bayan, ang pagkakayot ni Marcos at mga programa na kapitalista sa bilyon-bilyong pondo ng North Barrel at program fund. Ito ang lugar sa kahirapan at pagtutuman ng malawak sa bilang ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa hanay ng mga kababaihang magbukid. Tayong lahat ay makaharap sa walang kapares na krisis, pero kakaibang krisis ang nararanasan ng mga kababaihang magbukid dahil sila ang sumasalo kung paano ipapalit ang piso na hawak nila. Mula kay sa batas ang RA 1103 noong panahon ni Duterte noong 2019 ay nakumpisa na ang kalbaryo sa buhay namin mga magsasakang kababaihan. Panating apit sa market dahil sa napakababang presyo ng produkto na ating pamimili nila ay nilalo ng papatuloy na land use conversion na isa sa sanhi kung bakit lumiliit ang mga natatamnan ng pagkain. Sa loob ng 3 taon, pagkakulan ni Duterte, ay wala siyang programa para kasaluhin ang krisis natin sa pagkain, lalo-lalo na sa agrikultura. Kung kaya nasa kamay natin, sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ay pagtatagumpay ang pakikibaka para sa pagbansa at demokratikong kaayusan ng ating lipunan. Nasa kamay natin ang natatanging solusyon para baguhin ang sistemang umiiral sa ngayon at kalahok ang malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. Tunay na reforma sa lupa! Lokal na produksyon! Hindi importasyon! Marcos Singilin! Duterte panagutin! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Maraming salamat. Mapagpalaya, umaga sa ating lahat mga kasama. Nakita niyo ba yung mga bago tao? Nakita niyo?
pinapakain. Ito ang gobyernong Marcos Jr. Adik sa korupsyon, hari ng korupsyon. Hindi lamang adik sa korupsyon at hari sa korupsyon si Ginoong Marcos Jr. Adik din at hari din sa konbersyon ng mga lupain. Kaliwat kanan ay pinagpapalit ng gamit mula sa palayan, maisan, patungo sa mga saging, pinya at oil palm. Pinapalawak ang mga plantasyon at ang mga hasyenda imbis na palawakin ang mga lupang agrikultural para sa ating pagkain. Habang pinoprotesta namin ang malaganap na konbersyon sa aming mga komunidad, kami ay dinadahas ng AFP, PNP at NPF-ELCA. Habang pinoprotesta namin at ikinigit ang nakabubuhay na sahod, kami ay pinapaslan. Pero ang sagot ng milyong-milyong mga manggagawang agrikultural, habang kami ay dinadahas, papalawak at paparami ang aming inulunsan na mga bungkalan sa kanayunan. Habang kami ay pinapaslan, papalawak at papalakas ang aming inulunsan na walang magbubugit sa kanayunan. Ang lupa ay buhay, kaya handang-handa kami na mag-alay ng aming buhay para ipaglaban ang tunay na reforma sa lupa. Uling magsasaka! Pangunahing pwersa! Uling magsasaka! Maraming salamat. Rice Civilization Law! Ibasura! Ibasura! Rice Civilization Law! Land Use Conversion! Tutulan! Labanan! Huwag pahintulutan! Land Use Conversion! Tutulan!
gobyerno ni Bongbong Marcos at ang buong sistema ng burokrata kapitalista. Mga kasama, para itong mga linta, ito ay walang puwang sa isang demokrasya sa ating bansa. Sila po ang nagpapahirap kung bakit milyong-milyong mga Pilipino ang naghihirap sa kasalukuyan. Sila ang pangunahing dahilan kung bakit milyong-milyong mga magsasaka ay walang lupa, milyong-milyong mga manggagawa ay patuloy na nagdaraho. Mga kasama, kapag humihingi tayo ng dagdag sahod, ang sagot ng gobyerno, bala at baril. Ang mga magsasaka, kapag humihingi ng lupa, pagpapataas ang presyo ng produktong agrikultural, ang sagot ng gobyerno, pulis at militar, bala at baril. Papayag pa tayo na palaging gano'n na lang ang isinasagot sa masang magsasaka. Malinaw ang ating tungkulin. Lahat ng sakot dapat managot. Numero 1 na dapat managot, si Bongbong Marcos, si Duterte at lahat ng kasapakat. Pero Bongbong, huwag kayong mag-alala habang pinadaas ninyo ang mamamayan. Dalawa ang aming paraan ng paglaban. Lalabanan namin kayo sa parlamentong pakikibaka. At nabasa ko po sa pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas, sabi ng bagong hukom bayan, huwag kayong mag-alala, lilipulin namin ang mga militar sa Ambang Sulok, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya meron tayong kakampi, ang revolusyonaryong hukbo ng mamamayang Pilipino, ang bagong hukom bayan. Mga kasama, dahil nauna ang mga magsasaka, ngayon ay araw ninyo, ang November 30 ay araw kamumuluan ng uling manggagawa. Sasamahan niyo ba kami? Sasamahan niyo ba kami para sagutin si Bongbong Marcos para baguhin ang bulong na sistema at ibagsak ang burokrata kapitalismo? Burokrata kapitalismo! Burokrata kapitalismo! Feudalismo!
Burukrata kapitalismo! Sa bahagi po ng Team of United, kami mga kabataan hip-hop ay nagsama-sama para sa mga katanang tao sa lupain. Nagkaisa po kami, hindi po para sa aming pansariling interes, kundi pagkatalang karapatan ng mamamayan. Imperialismo! Burukrata kapitalismo! Feudalismo! Bulok na Estado! Tunay na reforma! Sa
patuloy na lumalaban. Hindi ni sa kaalaman ng lahat at mismo ang Malacanang, ang mga nasa estado poder, kung paano nila dinadahas ang mga magbubukid ng Timog Katagalugan. Nagganap ang militarisasyon sa bahagi ng Timog Katagalugan, Mindoro, ang matindi na ganap ng pagbomba sa akin sa komunidad ng mga katutupong mangyan at ganun din sa probinsya o sa bayan at sa lalawigan ng Quezon at sa lalawigan ng Rizal. Partikular sa Antipolo, halos ginawa ng garrison ang isang barangay sa bahagi ng Antipolo, ang sitio Barangay San Jose at ang sitio San Jose. Mga kasama, matagal nang nagpapagal ang mga magsasaka. Pero patuloy na hindi binibinig ng Estado ang karaniwan ng mga magbubukid. Bumibili ng lupa. Ano ang nagiging tugon? Pandarahas, pasispo, pang-aagaw sa lupa, at kung binibigyan ka ng lupa, 6 feet below the ground, ang ginagawa ng mga sweetik na nasa estado poder na walang gawa kung hindi ang pagsusinte sa korupsyon. Ang gobyerno na to, partikular ang US, Rene Marcos Jr. at Duterte, walang pinakaiba dahil parehas lang sila na kurap. Sa panahon ngayon ni Bongbong, makikita natin may nakulong ba doon sa Nandambong sa pondo ng bayan na ugnay sa pagkakontrol. Hanggang ngayon ay wala pa. Nagsagawa ng kilos protesta ang mamamayan, ang magbubukid, ang manggagawa, pero wala pa rin tugon. Kung hindi ang naging tugon, tayo raw at ang kanilang mga hinuli ay marahas. Ito ang pasismong tugon ng Estado sa atin at partikular sa mga magbubukid na humihiling ng lupa, ngunit dilubyo ang ibinibigay ng use conversion at ang developmental aggression. Ito yung tinatawag na aggression sa kaunlaran na sumisira doon sa kabuhayan ng mga katutubo, sumisira sa kanilang pamumuhay, nagwawasak sa dignidad ng mga katutubo na apektado pati ang mga magsasaka. Mga kasama, buntag lahat ang pinatupad sa batas mula pa ng unang panahon. Walang naibigay o hanggang sa kasalukuyan. May mga magsasaka na puro lang pinangakuan at may mga magsasaka na pinawian ng lupa. Yung programa nila na Comprehensive Agrarian Reform Program na nagbahagi ng PROA para sa mga magsasaka. Ngayon, ang halos karamihan ay pinawian dahil ang batas ay walang safeguard. Ngunit patuloy pa rin na nagpupunyagi at tumitindig ang mga magbubukid, ang mga magsasaka, at ang mga magsasaka sa patuloy na paglandas ng mga magsasaka sa marahas na pilapil ng pitas ng bukirin doon sa kanayunan. Patuloy namin naasahin ang talim ng aming tali. Patuloy namin itong susukuhan upang ito ay hindi na kumalat at tumibay, upang ito ay isanib namin sa maso ng mga manggagawa upang ipagpatuloy ang pambansa demokratikong pakikibaka para sa kalayaan. Kaya kung marinig na, nabanggit ka kanina ng mga katapagsalita,
sino ang nagtutulak para ang mamamayang api ay tumugo doon sa ikalawang forma ng pakikibaka. Mismo ang Estado na hindi tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan ng sambayanang Pilipino. Mga kasama, tandaan natin, kailangan sa hanay ng mga magsasaka, patuloy tayong mag-organisa, patuloy na magpalawak, patuloy na magbulat, sapagkat ang ating karapatan ay hindi ibibigay ng Estado. Ito ay kailangan natin ipaglaban. Kaya mga kasama, tandaan, pakikibaka, ang pambansang demokratikong pakikibaka ay dapat natin isagawa at maging masipay. Tayo ang may isang pinaka-abanteng departamento mga kasama. Pagpupugay sa ating lahat